Errors may dampen our spirits, but listen to what Ellen White says. Do you make mistakes? Do not let this discourage you. Find out why the prophet of God, Ellen G. White, said this with us on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day everyone, and once again welcome to Let's Pray Pilipinas. We're once again ready to start with talking with the Lord and with you mga kapaglaong. Yes, Kapaglaom Kevin, we hope that everyone is doing well today. And before we start praying for our Kapaglaom, let's start with bowing our heads to pray. Let us pray. Our Almighty Father in heaven, we are so blessed because of your goodness and your faithfulness to us. Indeed, you claim us as your child and you do not accept us and claim us as a sinner. Thank you, dear Lord, for allowing us to wake up this morning with grateful hearts and with a happy spirit. Thank you, Lord, for always delivering us and for blessing us so much. Please forgive us for all the sins we committed against you, Lord, from our words, our thoughts, and actions. Be with us today as we start this program. May those brothers and sisters who send their prayer requests today is their comfort. Where is the longing and the worry in their hearts, dear Father? Please touch their hands, their hearts, and their minds so that your Spirit will be with them. Dear Lord, we cannot do things on our own. Please guide us and lead us today. Thank you for answering our prayers. To you we entrust everything. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Thank you, Kapaglaom Giselle, for that wonderful prayer. Indeed, the Savior will send help just when we need it. Mga kapaglaom, He will never fail you. So let's start reading our prayer requests and praise reports, mga kapaglaom. But before that, we would like to remind you, mga kapaglaom, that we are live here sa ato ang GSAT Channel 37, and also you can always support and follow the program sa ato ang using our Facebook accounts. Just simply search Let's Pray Pilipinas and be a missionary, mga kapaglaom. You can share the links atong Facebook sa atong mga friends, families, and even workmates and mga classmates. And also we are encouraging sa atong mga kapaglaom to start sending your prayer request nga makita ang mga numbers sa inyo ang TV screens. And if you have confidential prayers, mga kapaglaom, please send it sa ato ang mga numbers by including sa inyo ang text message the word confidential aron ato kining pagampuan off air. Along with that, Kapaglaom Kevin, nagapadayon mga kapaglaom atong LPP Prayer Partners Community, no? Kung doon na may access sa Facebook, doon na may account sa Facebook, just search this group, no? LPP Prayer Partners Community, og i-click lang ang na-join din ha ang dapita, ug mamahimo gid kamong mahimo nga kauban, ma-partner namo pinaagi sa pag-ampo. Ug kamo patundo na may mga prayer requests or praise reports, pwede kay mo makapost din ha ang mga kapaglaom. And of course, we will invite you to join with us atong episode every Saturdays from 7:30 to 8:30 a.m. Kung dili ka mo makahimo sa pagtanaw sa atong live na broadcast, doon na tayo replay mga kapaglaom ini kagabi. That's 7 to 8 p.m. Palihog magpadayon ang atong pagsuporta sa atong mga nagkadaayong programa sa Hope Channel, labi na gid sa ato ang Let's Pray Pilipinas. Yes, mga kapaglaom. So ato ang pasalamatan ang atong mga kanunay nagasuporta ning programa. Daghang salamat sa inyong mga prayers, ilabi nang nagsunod sa ato Facebook, and also this moment, mga kapaglaom, atong sugdan ang pagbasa sa mga prayer request nga atong nadawat dinhi. To start with, from 2699, nagapa-pray siya sa iya ang let exam this coming March 29
2020. And hope God will be with our brothers and sisters nga mo take sa let examination. Yes, and of course, mga kapaglaom, let us pray for the si kapaglaom Demar Mosqueza. Mag-undergo siya mga kapaglaom og operation, no? And as of now, he's still under observation kay hina ang biting sa iyahang kasing-kasing. So we will pray for kapaglaom Demar. And of course, we will include kapaglaom or sender 1803, mga kapaglaom. Nagpaapil sa pag-ampo kay iyahang buhok nagahinahinay og kawala. Kapaglaom Kevin, siguro nagalagas, no? So tay kabaw kung ano sa iyahang health condition, but we will pray sa ato ang sender 1803, mga kapaglaom. Let us also include sender 7382. Nagpaapil sa pag-ampo, mga kapaglaom, para kang Mrs. Leia Rondail, mga kapaglaom nga unta magpadayon ng iyahang healing. Now, we don't know his or her condition, but let us continually pray for kapaglaom Leia Rondail. Let us also include, mga kapaglaom, sender 2982 na nagpa-apply siya pag-ampo si Jenny Salcido para sa iyang sakit nga cancer. So we will include her in our prayer. And first sa ato ang last sa ato ang prayer request atong batch 1 of prayers. Let us include sender 0666, no, mga kapaglaom. Let us pray for the event nga mga nagapadayon nga event. Wala ta na sayod kapaglaom Kevin kung asa kini nga event, but we will pray kung unsa man nga event. Yes. So mga kapaglaom, we also have our event nga umalabot dinhi sa Capitol Church nga adunay usa ka concert, no, karong umalabot February 29 sa gabi, no. They have invited orchestra and other guests, mga kapaglaom, sa to kini suportahan para kini sa fundraising nga ginahimo karon sa Capitol Church. And also let us include in our prayers the family of my friend, no, ang mga nga himpanaw nila ang nga mama. So atong iapil sa pag-ampo ang kaning pamilya. This is the family of Luares family. So ato ang iapil sa pag-ampo. So mga kapaglaom, ako kamong giimbitahan sa pagduko sa itong mga ulo aron sa atong pag-ampo. Mag-ampo kita. Among dalaygon ug mahigugmaon nga Dios, among gitugyan ang tanan diha kanimo. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw, o Dios, ang naghatag sa Panginoon sa matag adlaw. Ikaw sa amahan, ang mahigugmaon nga amahan nga anda mo pasaylo sa mga kalapasan. Kami nagadangop diha kanimo. Nagapangayog kapasayloan sa mga sala. Ug among ginadala ang ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Hinaut, o Dios, imo kami hatagan sa imong espiritu. Giyahay kami sa among pagkinabuhi, nga mahimo usab ang among kinabuhi, nga panalangin ngadto sa ubang mga katawhan. O Dios, nga balaan sa pinasahaya among itunol diha kanimo, ang mga pag-ampo sa among mga kapaglaom, nilang gipadala karon. Una, o Dios, ang amahan, among gidangop diha kanimo, ang among kapaglaom, nga mutik sa let examination. Ikaw magapanalangin kanila, maghahatag og pinasahi nga kaalam. Ug tabangi sila nga kini nga eksperyensya mo kini makapadla kanila nga mas mapaduol pa diha sa imong kiliran. O Dios, nga bala na mo sang idangop diha kanimo ang among mga kapaglaom nga adunay mga balatian. Si Demar nga adunay malabot nga operasyon, na tabangi siya nga makabaton siya kalig-on sa panglawas. Usab ang among kapaglaom nga nagapahinay og pangahulog ang iyang mga buhok, tabangi siya, o Dios. Usab, o Dios, among gidangop diha kanimo si Leia nga magapadan iyang pagkaayo. Usab si Jenny Salcedo sa iya ang cancer. O Dios, nga balaan ikaw na sayod sa ilang mga sitwasyon. Ikaw amahan na kakita sa ilang kondisyon karon. Bisitahi sila, o Dios, o hikapa sila. Tabangi sila nga makabaton sila himpit nga kaayuhan. Giyahi usab sila, amahan, nga makabaton sila ug maayo nga pag-atiman sa ilang mga panglawas. Panalangin sa ilang tibok pamilya. Usab among pangay diha kanimo, o Dios, ang imo ang pagpanalangin sa event nga gipaampo sa among isa ka kapaglaon.
unsa man kini nga ibit o Dios naot nga uyon kini sa imong kabubuton o ginaot nga imong panalangin ilang madawat. Kauban sa umalabot nga concert sa Capitol Church, Language of the Soul. Hinaot o Dios nga kini mamahimong panalangin sa mga katawhan. Ilabi na hinaot nga makabot ang mao nga objective ni ini nga concert nga mao ang pag-raise og funds aron sa pagtabang sa Capitol Centers Day Church. Usab mong gidangubda kanimo amahan ang hatag og comfort sa Luares family. Silang kasub-anan karon nato Dios ikaw magking-uban kanila magapadlag katawhan nga may maga-comfort kanila. O ginaot o Dios nang imong gugma ang among mabati kanunay sa imong kasing-kasing sayod kami nga ikaw kanunay nagatubag sa mga pag-ampo ngayon sa imong kabubuton kay kining tanan among gisalig ug gitugyan diha kanimo sa ngalan sa personal nga manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Kevin. And again mga Kapaglaom, we have very interesting topic na pod Kapaglaom Kevin. Yes. And ang ato ang topiko sa atong episode, sa ato ang discussion this morning mga Kapaglaom, growth conscious. Ang atong quote of the day, atong mabasa, gikan ni sa libro ni Mrs. Ellen G. White, Heavenly Places, page 24, mga Kapaglaom. It says, the Lord may permit you to make small mistakes in order to save you from making larger mistakes. Wow. So lalom siya kapag laom Giselle no, Yes. murabag atong ginahuna nga usahay makaingon ta ngano man nga gitugtan man si Ginoo nga nakaagi ko aning nga kahimtang apan naa day plano ang Ginoo. Mga kapaglaom atong nadunggan ang balita gikan sa DOH nga bisan sa alert nga nahimo nining coronavirus nga ang didto ang outbreak nagsugod sa China ug even naabot sa ato ang nasod, ang mga tao nagpanic at first pero nakita sa DOH ang positive effect niini. Na according sa report mga kapaglaom nga ang positive effect niini mao ang mga tao nahimo ng health conscious karon. No? So usa kini ka maayo nga balita according to the news niingon ang representative sa DOH that ingon siya nga less people are wearing mask and instead practical general preventive measures ang ilang gipanghimo. So usa na ni ana ang pagkaon og mga healthy nga mga pagkaon, pagbaton og sakto nga pag-exercise ug sakto nga pagpahulay. So usa kini ka maayo nga epekto pod beyond or luyo sa mga ato ang giatubang karon nga mga crisis mga kapaglaom. Yes, makita jud nimo Kapaglaom Kevin ang mga tao ba nga kana bang wala gay kanang naghandom nga matapdan gyud sila sa mao nga virus. So before nga mo kalap na siya or mo katag pag yun nga virus, so ikaw mismo nangandam na jud ka, no? So ingana mga Kapaglaom, bisan tuod na ay bad news because na ay nagaspread nga virus, but at the same time good news pud siya kay kita mismo na health conscious na dayon ta, no? Yes. And it's very important to our body. Yes, and it reminds us mga kapaglaom that though we are all sinful, but we have a Savior who can take away our sins, for in Him is no sin. So bisan patuod og niining kahimtang nato nga nagkalisod ta apan luyo sa mabaga nga panganod mga kapaglaom, adunay kahayag sa adlaw nga nagpaabot kanato nga ang ato lang is to focus on the solution, not the problem mga kapaglaom. Murabag katong story nga usa ka tawo naglakaw sa dalan sa iyang wala nga bahin nga laya o maot kay ang view pero siyang tuo nga bahin adunay mga pagbloom sa mga flower nindot kaayo nga pagalantawon. So kani nga side mga kapaglaom, it's up to you kung asa imong lantawon sa negative ba ka or sa positive. So let us grow consciously mga kapaglaom. Og una nga punto mga kapaglaom, unsa man nato pag unsa ibot pasabot ani mag-grow consciously kapaglaom Giselle, no? So ingon dere there can be no life without growth, no? So kung di ta magatubo walay kinabuhi, and the plant must either grow or die. As it grows, it is silent and imperceptible, but it is continuous mga kapaglaom. So is the growth of our character. So bisan pag diha dayon usab ta apan sa kanunay kung adunay pag-submit sa Ginoo, adunay kausaban sa atong mga kinaiya. Yes, and many people would think Kapaglaom Kevin, nganong kinahalan pa man gyud nga masayop ko, no? Magkamali ko. Dili pwede nga perfect na lang tanan, kada storya nako, kada
tanan akong buhaton, pwede perfect na lang, kay para walay malain sa kuha, wala po, di po ko kahimog sala sa akong isig kataw, but mga kapaglao, musugot tag sa dili, makahimo gyud tag mistake, no? But at the same time, naghatag pud na og good news sa ato ang tanan because nagagrowth ta sa ato ang social life, sa ato ang kanang social being, nga kana ba makahimo kitag mauna nato nga dili day angay akong balikon ang ako ang mga sala or ako ang mga kapakyasan. And instead, dapat mo grow ko. Dapat mo tubo ko nga. Instead, ako itong buhaton og usab, dili na. Tungod kinasabtan ako nga, dili ito siya maayo. Di ba? Yes. And the good news, mga kapaglaom, in the Bible, in 1 Corinthians 10:13, nagasaad ang Ginoo. Ingon siya nga, there hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful. So kani nga mga pagsulay, common ni siya. Nga ito gining maagian so that we will get stronger. Ingon din siya, God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able. So dili ta tugtan sa Ginoo nga adunay mga kahimtang nga dili nato kaya malampasan. Yes. And God will with the temptation also make a way to escape. So gianda nga pud sa Ginoo ang sulbad ni ana mga kapaglaom. All we need to do is to hold on His promises, mga kapaglaom. And one thing also, mga kapaglaom, in Proverbs 15:32, nganong katong pangutan na kapaglaom Diyos, nganong kinahanglan gyud nga makaagita ning mga butanga. Yes. In Proverbs 15:32, nag-ingon diri, he that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. So kaning mga pagtambag, kaning mga kaagi nato sa nga naka-learn tag mga lesson, kung ato ning lantawon og atong i-appreciate ang mga lesson niini, no, dili nato i-justify ang atong nahimo Yes. ba nga dili maayo, but to learn from them, no, we will gain understanding. I'd like also to quote kapaglaom Kevin, gingon diri, at every stage of development, our life may be perfect, yet if God's purpose for us is fulfilled, there will be constant advancement. Praise God. No? So, Wow. kanunay magatubo ang atong kinaiya. So mga kapaglaom, unsa man po epekto niini kung na-learn gyud nato ang mga lesson from the past, unsa may ikatabang nato niini kapaglaom Giselle? Yes, a healthy recognition of our own failures. Nabay kanang pipila na lang ba sa tuwa nga naga-recognize gud nga sayop to nako. No, kay usahay man gud we tend to justify ang ato ang kanang ato ang gibuhat do nga tama man siguro to ako ang giingon. Murag siya iyaha man gitong sayop, no, dili man to ako But if we recognize our own failure, makes us more forgiving of the shortcomings of others and help us develop this Christ-like empathy. At the same time, kapag laam Kevin, the effects of this past mistake na makahimo kitag kanaabang this will lead us to forgiveness. Nga bisan gani ikaw masayop man gani ka. So kung nailaing tao nga masayop pod sa ilahang binuhatan or nakasala sa imuha, you will learn to forgive them. Yes. Na dili gyud perfect ang tao. Yes, and because of this mistakes, mga kapaglaom nga atong nakita sa mga miaging mga panahon, we also can prepare ourselves, no, for the bigger nga mga trials and temptations nga mabot sa to. And one thing, mga kapaglaom, you don't have to experience this mistake kung mahimo, no? Dili kinahanglan nga magpakasayop sa ako para maka-learn ko sa akong mistake, but you can learn from other people, no, from other experiences nga imong madunggan or mabasahan. You don't need to really go through ani nga mga butanga nga ako sa ning isulay ni nga mga experiences or magpakasala sa ko ani nga part or ako sa ning buhaton nga mga part. It doesn't need to be like that, mga kapaglaom. Ang atuwa lang is that when we see lessons in our own experiences or from other people nga mga experiences, we can learn from them, we can get lessons from them, and then we can live and face the future, mga kapaglaom, together with Jesus Christ, nga atong makita ang harmony sa atong kinabuhi o sa atong pakigrelasyon sa atong Ginoo. That's right. And kapag laam Kevin, again, I'd like to remind everybody that failure is a step toward forgiveness and strength in Christ. If you cannot even forgive others, how can we forgive ourselves, no? But if we have the grace of Christ, this will made possible. Amen. Mga kapaglaom,
according to the prophet of God, Ellen G. White, ingon siya, for want of experience, mistakes will be made, but if the workers connect with God, He will give them an increase of wisdom. So, Wow. mga kapaglaom, isa kini kanindot kay nga saad sa Ginoo that He will give us wisdom if we recognize the lessons that we learned from the past. Mga kapaglaom, usa ka nindot kayo nga higayon karon nga ato ang makauban ang atong mga kapaglaom, ilabi na sa atong mga kanunay nagsuporta no, sa ato ang programa. Yes. So, ato ang gipasalamatan ang tanan sa inyong mga pag-ampo. And talking about prayers, mga kapaglaom, let's proceed reading sa ato ang next batch of prayers. From 9434, nagapaampo siya sa iyang health nga hinaot nga usab ang iyaang pamilya, no? Nga pasalamat siya nga nahimo siyang part sa family sa Ginoo. Ato ang iampo sila ni Jesse Malones and family, Lenny Madrilihos and family, Richard Moreno and family, Marshall Ori and family, and all families in Kabulutan, San Agustin, Romblon. Yes. We will also include kapaglaom Bibi Chris Silvano, mga kapaglaom. Ni-prepare request siya sa iyang anak o pag-umangko na si Gaga de la Serna nga naakaron sa anak o sa iyang anak sa ospital o si baby Ayel de la Serna nga unta ayuhon sila sa Ginoo. Maybe na sila yung mga balatian, no? So ato silang iampo. We will also include kapaglaom Emmy o Kaya, mga kapaglaom, nagtanaw siya dinha pagyud sa Macau, no? Let us pray for Macau, China and Hong Kong, especially especially nagyod sa Pilipinas, no? Labi nagyud tong nagasuffer sa mao nga virus. Let us also include kapaglaom Joy Silvano, mga kapaglaom, nagpa-apply siya pag-ampo para siyang sister nga si Emma, nga unta maayo na siya. Tuagi hapon siya karon sa Tacloban City Hospital. And also, let us pray sa iyang anak nga pag-umangkon nga 4 years old, mga kapaglaom, ug sa iyang pneumonia, no? Ug karon na siya sa Tacloban Hospital gihapon. We will also include kapaglaom Josephine Salditos. Yes, no, atong i-appeal siya ang iyang friend nga sila ni Santoyo nga dunay brain cancer, mga kapaglaom, og stage 4 na, no? So ato gid ning i-appeal sa itong mga pag-ampo. Let us also include kapaglaom Ayan Mauring, no, sa iyang friend nga si kapaglaom Abi nga dili daw siya makatulog og sayo. Di siya ka dayon og mata sa kabuntagon. And unya kapoy kaayo ang iyahang kay gamay ra ang iyahang oras sa pagtulog. And this could hinder sa iyahang work kapag laom Kevin or nag-eskwela ba siya. So we will pray sa iyahang balatian. Yes, and also let us include in our prayer ang ginapapraise tong kapaglaom nga si kapaglaom Navarro sa iyaang kang David Masing nga naa karon sa ospital og sa mga co-workers nga naa daw sa iya nga pagtudlo. And also from Joy Silvano, ato ang ipapray ang isa ka friend niya nga naay sakit si ang kidney nga hinaot nga mag-function na kinig maayo sa kini nga pasyente sa asawa ni Sir Keith dito sa Texas Hospital. So ato nga i-pray ang mao nga lalaki or katong kapaglaom. O ginaot nga inyong kanunay i-appeal sa inyong mga pag-ampo, mga kapaglaom, kini nga mga prayer request until God will give us the answer of our prayers. So sa karo atong giimbita ang tanan alang sa atong nga pag-ampo. Mag-ampo kita. Among dalaygon og may gugmaon nga Dios, ikaw ang tagias sa among kinabuhi. Among gipasalamatan o Dios ang imong pagkamaayo, ang imong dakong gugma, ang imong pagkagamhanan, ang imong gihatag nga solusyon sa among mga problema. Imong gihatag nga kaayuhan sa naay mga balatian. Imong gihatag nga kaalam sa mga nanginahanglan ug labaw sa tanan. Ang imong gihatag nga pagtuo sa matag usa kanamo aron kami makabaton ug usa ka malambuon nga pagkirelasyon diha kanimo ug sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. O Dios nga balaan, among idangop diha kanimo ang among mga kapaglaom nga kanunay nagapadala o nagasalig diha sa imong mga saad. Panalangin ni o Dios ang mga kapaglaom nga ginapaampo o kauban sa ilang pamilya, ilabi na sa mga pamilya nila ni
Jesse Malunis, Lenny Madrid, Lihos, Richard Moreno, Marshall Uri, o uban pang mga pamilya sa Kabulutan, San Agustin, Romblon. Hinaot o Dios imo silang tabangan, nga mamahimo silang kabahin sa imo ang pamilya. Nga lang itugan lang kinabuhi da kanimo, ug mudawat sila kang Ginoong Hesus isip ilang personal nga manluluwas. Amo sang gidangop da kanimo o Dios, among kapaglaom nga si Gaga de la Serna ug iyang anak nga naa sa karon sa ospital si Baby Ayel. Hinaot o Dios imo silang hatagan og kaayuhan. Hinaot imo ihatag sa mga bata ang kabaskog ug kalig-on siyang panglawas. Ug tabangi kini nga pamilya o Dios, labi na silang panginahanglan ng matag adlaw. Panangin ni usab amahan ang amo ang kapaglaom nga naa karon sa ubang nasod, labi na sa mga kapaglaom nga naa sa Macau. Proteksyon ni sila amahan silang pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Atag sila kanang kabaskog sa panglawas. Kauban silang pamilya din sa Pilipinas. Panalangin ni sila o Dios. Among ginagop diha kanimo o Dios, ang amo ang kapaglaom nga si Imak, nga mamaayo na siya karon sa Tacloban Hospital. Ug kauban siyang pag-umangkon nga naay pneumonia. O Dios nga balaan, ikaw ang dalangpan, kay ikaw ang labing gamhanan nga mananambal nga makaayo kanila. Tabangi sila o Dios. Usab among gidangop da kanimo si Lani Santuyo nga naay balatian karon, tabangi siya amahan. Hatagi siya paglaom, hatagi siya kasiguruhan o Dios nga ikaw magahatag siyang pinahanglan nga uyon sa imong kabubuton. Labaw sa tanan, hatagi siya og kalinaw sa iyang kasing-kasing nga siya magasalig sa imong masaad. Panalangin sa Dios ang kapaglaom nga si Abi, nga naglisod siya pagbaton og sakto nga pagkatulog. Tabangi siya amahan kung unsa man kondisyon siyang panglawas karon. Tabangi usab ang ako ang manghod nga si Jinjin o Dios. Tabangi siya sa iyang depression. Hinaot amahan nga iya ning mas malampasan o Dios og hinaot nga mas mapaduol pa siya diha kanimo. Kauban sa akong amahan o Dios, hinaot imong ibalik ang kalig-on siyang panglawas. Usab amahan nga balaan among gidangop diha kanimo si David Masing nga naa karon sa ospital. Pakayuha siya o bisitaha siya amahan. Panalangin usab ang mga kauban sa trabaho ni Ma'am Navarro. Usab o Dios, among gidangop diha kanimo ang usa ka pasyente nga naa karon sa tambalanan nga adunay sakit siya nga kidney. Ikaw magatabang kaniya o magapakaayo kaniya. O panalangin ni tanan mga katawhan o Dios nga mamahimo kami panalangin ngadto sa uban. Kining tanan among salig itugyan diha kanimo sa ngalan sa personal nga manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Kapaglaom Kevin. And if you have a prayer request or praise reports, no, mamahimo gid ninyo na i-send. Doon natin mga hotline numbers sa ato ang Yes. screen. And pwede po sa ato ang FB Live, no? Pwede ninyo na i-chat. Yes. Just type, no? Yes, so nagpasalamat kita sa inyong mga prayers, mga kapaglaom. And to our topic conclusion, realize that we need to trust less on our own achievements and more in the power of God's grace. Go straight forward where the voice of duty calls. Let no seeming difficulties hinder you, mga kapaglaom. What God promises, He is able at any time to perform. And to work He gives His people to do, He is able to accomplish by them. So even we do mistake and we do fail, mga kapaglaom, but cheer up, we have a chance to grow. Yes, mga kapaglaom, daghang salamat sa iyong pagpadala sa iyong mga prayer request. Eagerly grow forward with your trust in God. This is your kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu saying, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Go forth with renewed courage to do our appointed work. This has been your Kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. See you next time sa Let's Pray Pilipinas! where you don't have to pray alone.